Sa araw na ito, may bago na naman tayong tatalakayin. At ito ay ang pangkat etnolinguistiko sa Asya. Ang Asyano ang mga taong naninirahan sa Asya. Nakikilala din sila batay sa bansang pinagmulan gaya ng Pilipino na galing sa Pilipinas, Japanese na galing sa Japan, Vietnamese na galing sa Vietnam. Maaari ding kilalanin ng mga Asyano batay sa pangkat etnolinguistikong kinabibilangan nito. So ano nga ba ang etnolinguistiko? Ito ay tumutukoy sa pangkat ng mga tao sa isang bansa na may magkakaparehong wika, kultura, at etnisidad. Kalimitan sa isang bansa ay binubuo ng iba't ibang pangkat etnolinguistiko kagaya ng Pilipinas. Ilan nga ba ang pangkat etnolinguistiko sa bansa? Ang wika ang isa sa batayan ng pagpapangkat ng mga tao sa Asya. So ano nga ba ang wika? Ang wika ang pangunahing gamit ng tao sa pakikipagtalastasan sa kanyang kapwa. Sa pamamagitan ng wika, naipapahayag ng mga tao ang kanyang damdamin. Napapaunlad niya ang kanyang sarili at kapwa sa pamamagitan ng pakikipagtalastasan. Ito ang nagsisilbing pagkakakilanlan ng bawat pangkat. Kung nais mong suriin ang kultura at kasaysayan ng isang lahi, kailangan mong kilalanin o pag-aralan ang wika nito. Sinasabi nga, sumasalamin ng wika ang kultura ng isang bansa. Bukod dito, ang wika din ang nagbubuklod-buklod sa tao upang manatiling nagkakaisa at nagpapahalaga sa kanilang kultura. Kaya't mahalaga ang papel na ginampanan ng wika sa pamahalaan ng bawat bansa upang isulong ang pagkakaroon ng isang wika sa kanilang bansa. Pangalawa ay ang etnisidad. Ano nga ba ang etnisidad? Ang etnisidad ay mistulang kamag-anakan kapag ang isang tao ay kinilala ng isang pangkat etnolinguistiko bilang kasapi dahil sa pagkakapareho ng kanilang pinagmulan, itinuturing nila ang isa bilang malayong kamag-anakan. Ang pagkakapare-pareho ng wika at etnisidad ang naging batayan ng pagpapangkat ng tao. Itinuturing nila ang ibang pangkat etniko ang mga taong kaiba ang wika, etnisidad at kultura sa kanila. Ang pagkakaiba-iba nito ang pangunahing katangian ng mga Asyano. So anuman ang batayan ang gamitin sa pagkikilala ng mga Asyano, ang mahalagang tandaan sa kabila ng pagkakaiba-iba ng wika, etnisidad at kultura, ang dapat manaig sa bawat Asyano ay ang pagkakaisa. So meron dito ang ilan sa pangkat etnolinguistiko na makikita na o mayroon ang Asya. Una ay ang Botanes. Una ay ang Botanes. Ang mamayan ng Botan ay maaaring hatiin sa tatlong pangkat etniko. Ito ay ang Ngalops, Sharchops at Lhotsam-Pas. Halimbawa na lang dito ay ang Ngalops. Ang Ngalops ang bumubuo sa malaking bahagdan ng populasyon ng Butan. Karamihan Ang Ngalops ang bumubuo sa malaking bahagi ng populasyon ng Butan. Karaniwang silang naninirahan sa gitna ng kanlurang bahagi ng bansa. Ang mga Ngalops ay pinagnininiwalaang nagmula sa Tibet na nakarating sa Bhutan noong ika-8 hanggang ika-9 na siglo. Ang Ngalops ang nagdadala ng kulturang Tibetan at Budhismo sa Bhutan na hanggang sa kasalukuyang panahon ay umiiral sa bansa. Karaniwan sa mga Ngalops ay nag-aalaga ng baka at nagsasaka. Pangunahing pananim ay palay, patatas at barley. Kilala din sila sa pagtayo ng mga malaking templo na tinatawag na zongs. Ang hari ng Bhutan at karamihan ng mga pinuno ng pamahalaan ay kabilang sa Ngalops. At ang wika ng Ngalops ay Dzongkha at ito naman ang pambansang wika na ginagamit sa Bhutan. Pangalawa ay
Ang mga kalalakihan ay nagsusuot ng go hanggang tuhod na damit na nakatupi sa likod at tinatalian sa baywang ng sinturon na tinatawag na kyera. Mayroon din silang scarf or kabne na may iba't ibang kulay depende sa katayuan sa lipunan. Samantalang ang mga babae naman ay nagsusuot ng kyera or kaparesang tela na hugis rectangular na hanggang sakong ang haba ng kanilang nang nilalagyan ng senturon. Pangalawa ay ang balines. Ang pangkat balines ay matatagpuan sa kapuluan ng Bali, Lumbok at kanlurang bahagi ng Sambawa. Hinduism ang pangunahing relihiyon nila. Para sa mga balines, ang relihiyon ay sining. Karamihan sa mga balines ay magaling sa sining. Ginagamit nila ang kanilang libreng oras sa pagpipinta, paghahabi, paglilihok at paglalagay ng iba't ibang dekorasyon sa mga pampublikong lugar at maging sa kanilang mga tahanan. Ang kultura ng balines ay nag-uugat sa espiritualidad, relihiyon, tradisyon at sining. Pangatlo ay ang Chinese. Ang pangkat etnolinguistiko na may kanya-kanyang wika, kultura at tradisyon, ang isa dito ay ang Manchus. Tuwing ika-13 araw ng pangsampung buwan ng kalendaryo ng China, ipinagdiriwang ng mga Manchu ang Banjin Festival. Layunin ng mga pagdiriwang na ito na alalahanin ang araw na kung saan pinalitan ni Emperador Wang Taichi ang Zhongzhen bilang Manchu. Noong ika-17 ng siglo, ang Manchus ay mas kilala bilang Jurchen, George or Jochen. Para sa mga Manchus, ito ang festival ay isang araw ng kanilang pagsilang. Kaya't sinusuot nila ang kanilang tradisyonal na kasuotan, nagsasaya sa pamamagitan ng kantahan at sayaw, tanda sa kanilang pagpapasalamat. Ang sinaunang Manchu ay nanirahan sa tinatawag na packet house na hati sa 3 bahagi kung saan makikita sa pinakagitna ang kusina. Ang magkabilang bahagi ng packet house makilala ang silid tulugan at sala. Sa mga dingding ng packet house makikita ang brick beds na tinatawag na kangs na pinapainitan ang buwan ng mga buwan ng taglamig. Mahusay ang mga Manchu sa pagsakay ng kabayo at pagpana dahil upang magalugad at makabisa nila ang kagubatan at bulubundukin sa kanilang lugar. Pang-apat ay ang Arabs. Ang mga Arabo ay matatagpuan sa kanlurang Asya. Arabic ang kanilang wikang ginagamit. Sila ay mga taong lagalag or nomadic na nagmula sa Arabian Peninsula na mas kilala bilang Bedouins. Pagpapastol ng tupa, kambing at kamelyo ang malawak na disyerto ang kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Islam ang pangunahing relihiyon ng mga Arabs dahil sa relihiyon nagkakaisa ang mga Bedouins at mga naninirahan sa may oasis. Ang kultura at tradisyon ng mga Arabs ay nakabatay sa mga aral ng relihiyon ng Islam. Sa paglipas ng panahon, ito ay lumaganap sa kanlurang Asya kung hindi sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Para sa pangkatang gawain, ang bawat pangkat ay may nakaatas na pangkat etnolinguistiko. Sa unang pangkat ay ulat, pangalawang pangkat tula, pangatlong pangkat talk show at sa pang-apat na pangkat naman ay dula. Para sa individual na gawain, ang bawat isa ay gumawa ng isang slogan tungkol sa kalagahan ng pangkat etnolinguistiko.